Yun, what's up guys? What's up? It's your boy Slan Gaming. So, we're Winsmith. This is a free-to-play game na nirelease nung Steam noong November 14. So, again guys, this is free-to-play game. So, as a gamer ako, ini-enjoy ko talaga yung graphics pagdating sa gaming, no? Yung mga graphics na tinitignan talaga natin. And itong Where Winds Meet, nakuha talaga yung attention ko kasi unang-una guys, free to play siya, libre. Ang ine-expect natin most of the time pag naglalabas yung Steam ng mga bagong laro, matik may bayad yan, no? Yung mga nilalabas ng game nitong last year, this year, halos puro may bayad like netong 2020 onwards, right? Kahit naman nung dati pa, lahat sila may bayad. Di ka makapag-expect na maglalaro ka ng magagandang game na hindi ka nagbayad. Ngayon, naglabas ng Where Winds Meet, no? Solid tong game na to kasi free to play pero hindi siya tinipid ng mga developer when it comes sa mga details, no? Ako kasi as a graphic enjoyer na gamer, talagang tinitignan ko yung graphics, no? Yung details ng graphics. Though lumaki tayo nung 90s, hindi naman ganito ka-solid yung mga graphics dati, no? Mga Super Contra, Mario, masaya na tayo niyan. Pero ngayon syempre nag-evolve tayo, 'di ba? Nag-evolve yung taste natin. So, papakita ko lang isa sa mga napuna ko. So, nandito tayo na ipaglaban sa damuhan, no? Nasa damuhan tayo. Laban natin yung mga lobo. So, papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko. Ito. Tingnan nyo yung lupa, guys. Nin. Well, kung isa mga nagtataka, meron tayong effect dito ng yung makikita nyo sa bottom right. Ayan yung fire oil. Ayan, fire oil. Pag may ipon yan automatically habang naglalaro kayo, habang nagpo-proceed kayo sa mga mission nyo. Makukuha nyo rin yan. Ayan yung ginagamit para sindihan yung weapon nyo. So PC gamer tayo. Pindutin nyo lang yung X. Then sisindihan nyo yung weapon nyo. Then switch. Yan, matik yung dalawang weapon, may sindi ng apoy. Pero ang pinakamaangas dito sa part na to is, pag nandito ka sa damuhan, pag gumamit ka ng fire oil, diba? Sinusunod niya yung law of physics, pare. Tingnan mo naman, men. Diba? Para saan yung sindi ng apoy mo kung hindi naman masusunog yung mga damo, eh, nagbabaga nga yung apoy mo, diba? Ay yung, nagbabaga nga yung, armas mo, tapos hindi naman pala makakasunog, par. So sindihan ulit natin. Gusto natin yung mga sinisindi-sindihan na yan, eh. No? Ayun, no? Sunog na, par, oh. Konting kaingin lang yan, guys. Huwag kayong mag-alala. Sakit na itong mga aso na to. So, tingnan mo yung nangyari sa battlefield nung nagumamit ako ng fire oil sa weapon ko. Guys, isipin nyo, free to play game yan, par. Pero yung attention to details ay hindi tinipid, pare. Hindi tinipid, men. Para sa ang GPU natin is kaka-upgrade lang natin ng ASRock Radeon RX 6600 na 8GB. So para sa akin, kung malalaro ko ng ganito ka-solid yung game, sobrang alam mo yung paramdam na sumakses ka. Kasi para sa katulad ko, ano lang naman tayo, maralitang manggagawa lang naman tayo, no? Lakas paggawa lang naman tayo, mga par. So para sa akin, yung ma-achieve mo yung ganitong game sa PC mo, sarili mong PC, sumakses talaga yung pakiramdam, men. Yung ganun yung pakiramdam. So, worth it yung GPU. Ang hindi lang nagtutugma dito kasi yung CPU natin is Ryzen 5 3600 lang. So, kailangan ko pa siyang i-upgrade. Pag off-stream, solid naman yung game. Magaan naman. No? Maganda naman yung FPS niya. Pero pag nag-livestream tayo, hindi kayang buhatin ng GPU itself yung buong game. Importante talagang palakasin yung CPU, which is yung Ryzen. Kaya nga siya CPU, Central Processing Unit. So, siya yung nagdi-distribute kung ano yung, siya pinaka-utak, no? Pwede natin sabihin ganun. Siya yung ng bilis tsaka process ng
renderers ng quality ng game. Hindi naman ako mahusay sa mga ganyang bagay pero ganun ko siya naiintindihan. No, so kailangan natin mag-upgrade ng CPU. Yung pinagpaplanuhan ko is CPU Ryzen 5 na 7700. So magba-budget na naman tayo. Then ang Ryzen 5 ngayon is hindi siya pwede sa B450. So upgraded version na yun, kailangan na natin na mas magandang motherboard. So CPU tsaka motherboard yung i-upgrade natin next para kasi pag nagla-livestream ako guys, nagkakaroon ng mga hiccups, medyo alam mo yun, ang bigat ng graphics tapos lubak-lubak, no? Yung FPS niya, grabe yung FPS drop pag nasa may town, pag marami nangyayari sa screen. No, so ang hirap no, ang hirap i-livestream, nakakaya naman. Pero anyways, pag off-stream naman siya, kayang-kaya naman yung buhatin. Pero kasi pag livestream kasi naka-Facebook tsaka TikTok tayo, kaya yung distribution ng data is medyo hirap na hirap pa i-process ng CPU natin. So kailangan natin ng mas malakas na CPU para dito. Sindihan ulit natin. Ayan o. Anyways, thank you sa developer ng Where Winds Meet kung paano nila binigyan ng attention to mga details na to. Para sa akin, na-appreciate ko yan. Kung kayong mapapansin nyo pag lumabang kayo sa mga ganitong fields, mapapansin nyo talaga yung nangyayari. So parang namanghalang talaga ako, no, namanghalang talaga ako sa ginawa nilang yun nga, attention to details. So para sa free to play game guys, this is something else. So ano pang inaantay nyo, maglaro na kayo nito kung trip nyo. Again, free to play lang siya. Kaya, bakit why not, no? Bakit why not mga tropa? So, share ko lang kasi ang lupit lang no? But anyways, issue boys, Slam Gaming. See you in the next recording. Skrr!